Sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Isang magandang gabi pong muli ang amin pong ipinaabot sa inyong lahat. Sa atin pong palagi ang mga tagapakinig at ganoon din po sa mga bagong kaibigan na kakatuklas pa lang ng programang ito. Kayo po ay very much welcome. Ito po ang programang Back to the Scriptures. Ang programa pong ito ay laging nagpapaalaala na mayroon tayong pag-asa na nag-iintay sa bawat isa sa atin kung tayo lamang ay patuloy na manghahawakan sa kanyang banal na pangako. Ang Back to the Scriptures po ay inyong mapapakinggan tuwing linggo sa ganap pong ika-7 hanggang ika-8 ng gabi. Dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 AM Radio Station. DWBL 1242 AM Radio Station. At ganoon din po, amin po kayong inaanyayahan mga kaibigan na kayo po ay magbigay ng inyong mga katanungan at malaya po kayong mag-text o tumawag sa mga numero pong ipagkakaloob ng ating kapatid na si Sister Sheila. Maaari po kayong mag-text sa 0998-179-8755. Ulitin ko po, 0998-179-8755 or sa 0923-424-7330, 0923-424-7330, or maaari po kayong makipagdiskusyonan sa amin ng live at tumawag sa aming mga linya ng telepono sa 631-2647, 631-2647 at sa 631-2646. Kung maaari po kayo ay tumawag after po ng talakayan ng topic para tuloy-tuloy po tayo. Okay. Magandang gabi, Brother Ronald. Magandang gabi sa inyong lahat. Kung mapapansin nyo, parang yung boses natin ay para tayong galing ng concert, ano? Yun na nga. Pero ang totoo niyan, concert kami dahil kami ay nagpapatalbugan kung gaano kami kadalas bumahing at gaano kalakas umubo. Pero pareho kaming draw lahat. Pero pasalamat tayo sa Panginoon, kapatid na Robert, Sister Sheila, dahil tayo po ay muling makakapaglingkod sa ating mga tagapakinig ngayon, lalo na sa ating Diyos, na mayroon tayo talagang maganda at mahalagang pag-uusapan ngayon. Itataas natin muli ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, kayo po ay aming patuloy na inaanyayahang tumutok. At ipagpaumanhin po ninyo ang aming mga tinig. Kami po yung may mga sipon. Ngunit yung mensahe na lamang po ang ating panghahawakan. Napakaganda po ng ating tatalakayin sa gabing ito. At talaga namang very interesting sapagkat tungkol po ito kay Jesus at kay Buddha. Jesus and Buddha. Ano ba ang kaibahan ni Jesus kay Buddha? Kaya kayo po'y tumutok. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay aanyayahan po natin ang banal na Espiritong gumabay sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Brother Ronald? Kami ay nagpapasalamat muli, Panginoon, dahil patuloy niyo po na ginagamit ang programang ito, ang Back to the Scriptures, para po mapakilala ang katotohanan at meron tayong isang tagapagligtas si Hesukristo na siyang tanging pag-asa ng buong mundo, na sa pamamagitan lamang niya kami ay tinubos sa aming mga kasalanan at makakasumpong ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, at nawa gabayan niyo po kami ngayon sa aming pong gagawing pagtalakay ng pagkukumpara, comparative religion, sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus at ng mga ibang kinikilalang religious movement or major world religion na nag-i-exist ngayon para po mabuksan ang isip ng tao na wala pong ibang papares o tutulad sa inyong anak na si Jesus. Kaya po, Lord, we ask for your guidance to the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Doon po sa mga bagong kakatutok, kayo po ay mag-ready ng inyong mga ballpen at mga susulatan sapagkat talagang napaka-importante pong maunawaan natin ang bawat pag-aaralan po natin, ano? Kaya gaya nung ating umpisahan nung mga nakaraang linggo ay ating tinalakay ang kaibahan
ni Jesus Christ sa mga religious leaders. Yes, natapos tayo yung kay Muhammad, no, na propeta ng Muslim, at nakita natin na even si Muhammad mismo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Nangangailangan ng At si Kristo ay hindi nagkasala dahil siya mismo ang ating tagapagligtas, Yun, Diyos na napakaganda. nagkatawang tao. Ngayon, ang ating tatalakayin ay napaka-importante rin sapagkat tumatalakay ito sa isang religious leader din na wala pong iba kundi si Buddha. Yan. Kasi nung ako'y bata pa, lagi ko naririnig si Buddha. Ang alam nating Buddha yung alkansya eh. Yun, oo. Yung mataba. Malaking tiyan na may butas sa At ulo. maraming mga bata. Oo, yun. Pero isa pala siyang religious figure. Yun na nga, Oo. kapatid. Sino nga ba si Buddha, Brother Ronald? Sige, bigyan natin ng background yung ating mga tagapakinig. Ang si Buddha po ay actually it is ito ay term na hindi Tagalog, hindi ho English. Ito po ay Sanskrit term ng ibig sabihin enlightened one. Naliwanagan. Di kagaya dito sa atin kasi kapatid na Robert, pagka nakakita ka ng taong medyo malusog ang katawan, mataba, Buddha. Oo. Kaya tuloy pag sinabing Buddha, kala mataba. Mataba. Minsan Totoo yan. tinatawag din tayong Buddha. Pero ito palang Buddha ay merong magandang kahulugan, no? Na ibig sabihin enlightened one, naliwanagan. At ito pong si Buddha ang naging pinaka-major figure, siya ang central figure sa religion na Buddhism. Ang Buddhism ngayon ay isa sa mga leading world religion, no? At maraming adherents ito. At primarily ito po ay Eastern religion, no? Sa Asia nang galing, particularly sa India. At kumalat sa Nepal at kumalat sa China, tapos sa Japan. At alam mo ba kapatid na Robert at sa ating mga tagapakinig, ang Buddhism ay kahit dito sa Pilipinas marami pong Buddhist dito. Marami. May mga Buddhist temple dito. Ang totoo niyan, hindi po Asian country lang ang na-impluwensya ng Buddhism, maging ang Western world. No, marami pong mga kilalang artista kagaya nila Steven Seagal, mga action star. Yan ay Buddhist. Hindi ko alam yan, ha? Dahil sa kanila ma-appeal ang philosophy ng Buddhism, lalo na pagka ikaw ay martial artist. No? At isa pa, ayon sa estimate po, ang population ng mga membership ng Buddhism all over the world ay from 350 to 550 million sa buong mundo. Ito po ang accepted feature. Kaya po, gusto natin ngayon itong i-discuss at ikumpara doon sa ating Panginoong Kristo dahil nakikita po natin ito na hindi compatible sa Christianity dahil sa kanyang filosofya, sa belief niya at sa kanyang prinsipyong pinaninindigan. Actually, basically, Buddhism is outside the Bible. Yan po ang gusto nating liwanagin. At para po makita natin maunawaan natin kung anong Buddhism, paano ito nagsimula, ay kailangan nating unawain yung central figure at paano nagkaroon ng basic teachings at ano yung mga basic paniwala niya. Unang-una, yung leader na tinatawag na si Buddha ay ang original niyang pangalan ay si Siddhartha Gautama na ipinanganak noong 560 BC mula sa isang mayamang family, upper class family. So 500 BC, it's more or less more than 500 years bago ipanganak si Jesus Christ sa Palestine. So itong si Siddhartha Buddha, hindi siya mahirap. Isa siyang upper class. Ang tatay niya isang ruler. At mayaman siya. Galing sa royal family. Royal family, no? At ang sabi nga po dito, ang kanyang actually religious background ng kanyang family is Hinduism. No? Mas nauna kasi ang Hinduism sa Buddhism. Until, alam nyo, nung time na yon ay meron silang na-encounter na isang matanda na nagpapakilalang propeta. Sabi sa tatay ni Siddhartha Gautama na tinatawag na Buddha, na meron siyang vision tungkol sa kanyang anak na itong si Siddhartha Gautama, si Buddha. Sabi ganon, dalawang bagay ang pwedeng mangyari na pagpipilian mo bilang ama. Una, sabi niya, itong anak mo ay either siya ay kung siya gagawing hari, magiging successor mo, ay magiging magaling siyang hari. Pero para mangyari yon, kailangan hindi siya makalabas ng kanyang bahay. At pangalawa naman na condition, kung siya naman ay hindi magiging hari, siya naman ay magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. So, kung siya lalabas ng bahay, magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Pero, naisip ng kanyang ama na, of course, gusto niya na maging successor sa kanyang trono, yung kanyang anak. At ayaw niya na makakita at maging savior ng mankind, no? Ang kanyang anak na si Siddhartha Gautama. Kaya, ang ginawa niya ay ito'y kinonfine niya sa kanilang tahanan. Hindi niya pinalabas ng bahay.
sa buong habang siya'y lumalaki. At hindi niya hinayaan na makakita ng kahirapan sa labas. Oo. Kasi sa labas nandun yung mga kamatayan, sakit, kahirapan, pagtanda. Until such time na nakapag-asawa si Buddha, binigay sa kanya ng kanyang ama yung lahat ng mga pleasures, wala na siyang hahanapin pa sa labas, dahil andun na sa kanya. Pero dumating yung time na nag-mature siya, naging curious siya, ano ba yung makikita sa labas? Sa labas, oo. Sa sanlibutan. Kaya pinayagan naman siya ng kanyang ama at nung siya'y nakalabas, but before pala siya nakalabas, yung kanyang father, dahil marami siyang pera at may impluwensya, ay kinonsyaba niya yung mga tao na linisin natin yung kalye, yung kalsada. Huwag tayo magpakita ng mga bagay na pangit. No? Yung mga bahay na pangit, alisin yan, gibain yan. Yung mga pulubi na nasa tabi-tabi, ay alisin din yan. Itaboy yan dahil magiging kasiraan dahil yung anak ko lalabas. Ayoko makakita siya ng mga negative. Ayaw. Negative, no? Kasi gusto niya maging hari anak niya. Maging hari. Kasi pagka nakakita ng gano'ng anak niya, sigurado magiging savior of mankind. Kasi yun ang sabi nung prophecy sa kanya, no? So, nung hindi maiwasan na hindi naman kasi lahat ng tao na ay nakaabot ng ganong warning na kailangan hindi siya makakita ng ganon. Kaya nung lumabas itong si Siddhartha Gautama, may na-encounter siya na 3 uri ng tao. Yung una, yung matandang lalaki. Siyempre, kulubot ang mukha, matandang-matanda. Nagtaka siya, bakit mayroong matandang ganito? So, tinanong niya yung lalaki, ano hong nangyari sa itsura niyo? Sabi, iho, ako'y matanda na at alam mo, ikaw ay dadaan din at mararanasan mo rin ang pagtanda. Darating ang time, magiging matanda ka rin. Ganun po ba? First time niyang naka-encounter na tumatanda yung mga kakabahan ka nun. Tao. So, sumunod siyang paglakad, nakakita naman siya ng isang taong may sakit. Crippled. Pilay. Sabi niya, bakit, ano nangyari sa iyo? Bakit ka pilay? Sabi naman ng pilay, kasi ganito talaga ang mundo. Talaga mayroong sakit. Kayo po, darating din kayo sa time na talaga makakasakit din kayo. At yung pangatlo, nakakita naman siya ng funeral, no? Procession. Na sabi, ano nangyayari dito? Nung nilapitan niya, may patay. Ano nangyari sa kanya? Namatay. Nako. Ganun po ba? Ano yung kamatayan? Sabi sa kanya nung mga nandun, lahat po tayo aabot dyan. Lahat tayo mamamatay. Ganun po ba? So, isa-isa niya na-encounter. At yung panghuli niya na-encounter ay yung isang monghe, isang monk. No? Na isa siyang parang ermitanyo, matanda. Habang siya naglilimos ng pagkain, itong ermitanyo ito. So sabi niya, ano pong klase ng ginagawa niyo? Ako'y isang monkey, dedicated ko ang buhay ko, ascetic, bawal sa akin yung ganito, umuiwas ako sa sanlibutan. Kaya I try to live as much as possible as a simple life. Yun ang nagustuhan niya. Kaya nagkaroon ng appeal sa kanya yon, kaya sabi niya hindi wala nang appeal sa akin na bumalik pa dun sa buhay ko na maluho. Buhay ko na maganda, kaya pinili niya na mabuhay sa labas. Kaya nung siya nabuhay sa labas, sinubukan niya mag-aral ng scriptures, Hindu scriptures, at nagmonghe siya. Ginupit pa nga niya yung buhok niya. Ginupit niya yung buhok niya. Talagang pinasok niya yung pagiging monk, pero hindi rin siya naligayahan. Kasi sabi niya parang hindi pa rin siya kontento. Kaya sabi niya, hanapin ko ito. Kaya ang ginawa niya minsan nung siya ay lumabas, ang ginakain lang niya ay kanin, Hindi siya kumakain ng kahit ano. Talaga sinimple niya ang buhay niya. Andun siya, pumupo siya sa ilalim ng fig tree. At dun sa fig tree na yung talaga nag-meditate siya. He emptied all his mind and he wants to reach the enlightenment. Ano siya sa Hinduism, masyado siyang, kumbaga ayoko na ng religion na Hinduism. Maraming superstition, maraming corruption and everything. So, kasi may caste system sa Hinduism, Pag mahirap ka, wala ka ng pag-asa. Wala na. So, ang point natin dito is this, nung time na siya ay nag-meditate sa ilalim ng fig tree, kung tawagin ito, bo tree. Bo tree. Diyan galing yung body, Brother Robert. Oo. Kaya pala may body. Oo. Diba yung kinakainan natin, body. Ang ibig sabihin ng body, tree of wisdom. Tree of wisdom. Oo. Kaya pagka kumakain tayo ron, ay parang ito ang history nun. So, ang nangyari ngayon ay mula noon, na-reach daw niya yung tinatawag na nirvana o yung consciousness na narating niya yung pinakamataas na kaalaman at kaliwanagan sa isip niya at naunawaan niya kung ano ang sikreto para tayo ay makaalis sa cycle ng kahirapan. Pati kapayapaan na. Kapayapaan. Kaya dyan ngayon pumasok yung basic belief ng Buddhism, yung tinatawag na Four Noble Truths. Ano po yung Four Noble Truths? Number 1, sabi niya, life is suffering. Ang buhay ay puro paghihirap. Alam mo ba ang term, Brother Robert, Sister Sheila, na ginamit dito ng mga Sanskrit is yung dukha. Dukha. Di ba sa atin, hindi pala Tagalog yung word na dukha. Di ba pagka tayo naghihirap, ay isa kang dukha. Sa kanila pala yun. Sa kanila galing yun, dukha, suffering. At yung pangalawa, suffering is caused by desires for pleasures and prosperity.
or tanha. Kaya daw mayroong suffering sa mundo kasi naghahangad daw tayo, meron daw tayong desire for pleasure at gusto pa nating yumaman. At halos lahat ng tao ganon. Oo. At pangatlo, sabi niya, suffering ito daw suffering na ito can be overcome by eliminating desires. Ayun. Para hindi ka mag-suffer, hindi ka na maghangad ng pleasures ng mundong ito, prosperity, alisin mo yung desire. Mahirap yun. Oo. At yung desire can be eliminated sa 8 paraan. Ano Daw, yun? paano daw mawawala yung desires? Number 1, sabi niya gano'n, kailangan meron kang right knowledge, right intention, right speech, right conduct. Ibig sabihin, huwag kang papatay, huwag maglalasing, huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, huwag mangangalonya. Right occupation, right effort, right mindfulness, at saka right meditation. Ito yung tinatawag na Raha Yoga. Alam mo, yung mga yoga na pinapractice ngayon sa karamihan, dito galing yon. Ngayon, so, lumalabas na dito sa kanyang na-discovering philosophy or truth na ito ngayon ang naging core ng kanyang message ng pangangaral. So, nagkaroon siya ng mga alagad, yung mga una niyang mga naging alagad, yung mga Hindu priest na sawang-sawa na rin sa corruption ng Hinduism during his time, sumama sa kanya. Hanggang sa sila ay dumami, nag-spread, no? Nag-spread yung kanilang pananampalataya. Yan yung Sangha community, no? Yang Sangha community, tama ka doon. So, ang goal ng Buddhism actually is hindi nila masyado idinidiin na merong Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Hindi yan eh. Ang salvation sa kanila, ang goal ng Buddhist is not heaven or being with God. Kasi wala nga silang God. Kundi yung makalabas ka sa cycle ng tinatawag na reincarnation. Ang reincarnation po kasi, ito yung doktrina na karma, na kung ano yung buhay mo ngayon, kung ikaw man ay naghihirap, yan ang kabayaran mo, yan ay sanhi ng iyong past na buhay noon. Baka ikaw ay nabubuhay bilang makasalanan, kaya ngayon nagdudusa ka. Ano? Kaya pag halimbawa ay merong isang magulang na nagdudusa dahil sa sakit ng kanyang sanggol na anak, at sabi nila, ang Buddhism lang daw ay may sagot kung bakit nagdudusa yung mga tao. Kaya pagka tinanong mo daw yung isang magulang o isang nanay kung bakit nagdudusa yung kanyang sanggol na anak, bakit yung nagdudusa ang anak nyo? Pagka ang Kristiyano daw, tayo daw sumagot, hindi natin alam. Pero pagka sila daw ang sumagot, ay sasabihin nila, ay baka ho kasi may kasalanan siya. Na karma. Na anong kanyang past life noon, ay mayroon siyang ginawang kalokohan o kaya nagkasala. Kaya nung pinanganak siya bilang sanggol, eto nagsasuffer siya. Ayan, yan ang doctrine ng reincarnation. No, yung kaluluwa mo ay kailangan maligtas ka dyan na dumating yung time na hindi ka mag-suffer. So kailangan gagawin mo yung mga bagay nito. Kasi si Siddhartha, itong si Gautama Buddha, ganon din ang binanggit, Brother Ronald, na siya ay thousands of existence, mahabang yung pinagdaanan niya bago siya naging yan. So, pinapalagay niya na talagang ang tao ay wala kang sariling identity. Exactly. So, ang kanyang turo is more on yung tinatawag na self-human effort. No? Salvation by works, na kailangan makaalis ka doon sa tinatawag na karma, na cycle na ikaw ay paulit-ulit na so doon pa lang kapatid, malaki na yung kaibahan sa turo ni Jesus Christ kay Buddha. Magkaiba. Oo. Kaya ngayon, tandaan po natin, kapatid na Robert, maraming Buddhist, no? Ang Buddhism ko kasi hindi ko siya isang centralized, organized, unified religion. Ang Buddhism ay para ding Hinduism na family of religions rather than a single religion. In fact, meron 2 klase ng Buddhism, no, na laganap ngayon, yung Theravada Buddhism na nasa India at yung Mahayana Buddhism, ito yung nasa China at Japan. Ito yung medyo liberal ng konti. Okay, so since nakuha na natin ng background ng Buddhism, paano natin siya ikukumpara ngayon kay Jesus Christ? Ano ang kahigitan ni Jesus Christ kumpara kay Buddha? Unang-una, si Jesus ay merong superior claims. Kasi po, si Buddha, kahit na ayon sa kanyang mga scholars ngayon, ay kahit kailanman ay hindi siya nag-claim na siya ay isang Diyos. O kaya isa siyang divine being. Yun. Meron kasing sekta ng Buddhism ngayon na dino-Diyos talaga siya. Tinataas siya bilang Diyos. Pero basically, ang Buddhism ni Buddha is atheistic. Atheistic siya. Atheistic. Hindi mo kailangan ng Diyos to reach the peaceful state. Basta't marunong kang mag-concentrate, mag-meditate ka ng malalim, mag-focus ka, mangyayari magaganda sa'yo. Kaya nga ang kanyang philosophy is, ang life is suffering. Kung andyan na yan
Kumbaga sa Christianity kasi, sa turo ni Kristo, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan is Walang suffering. walang suffering. Yun. Mabuti. Oo. Lahat ng kanyang nilikha. Pumasok lang ang suffering nung inalaw ni God yung hamon ni Satan na siya ay nagpakasama. Doon pumasok nung tumukso na ang Nung diablo. pumasok ang kasalanan. Alright. So, pero darating ang time, ayon sa Bible, na ito'y pansamantala lang. Correct. Itong suffering natin, darating ang time, pag dumating na ang Panginoong Kristo sa ikalawang pagkakataon, mawawala ito. So dito sa Buddhism, hindi masasabi yung konkretong maaalis tong suffering. Wala eh. Ikaw magkokontrol ng sarili mo. Oo. Actually, ang kanilang stand is the universe is eternal. Oo. Ibig sabihin, walang pasimula at walang wakas ang kabutihan at kasamaan. Ay, mahirap yun. If you remember, Brother Robert, nung mga bata pa tayo, yung Star Wars, no? Oo. 'Di ba? They are yung pinaka-Diyos nila is yung Force, si Force. You may the Force bless you. 'Di ba? So, sa kanila sa concept ng Buddhism, yung bad and good, evil and God, good and evil ay nagko-coexist. Pantay sila ng kapangyarihan and it is part of the life na Malungkot sa buhay malungkot yun. talaga yon. Kung ganun talagang kaakibat ang mabuti at masama, hindi matatapos. Kaya nga si Buddha, wala siyang concept ng creation eh. Oo. Pag tinanong, where did the universe begin? Wala. Hindi niya alam. Kasi eternal. So, kumbaga, ang gagawin mo na lang is to accept the 8 noble truths na turo ni Buddha para makalakabas ka dun sa suffering and you will reach the nirvana. At saka may napansin pa ako sa kaibahan nila ni Jesus Christ, no? Si Buddha ay ipinanganak galing sa elepante. Isa pa yun. Galing sa white elephant. Merong pumasok sa womb ng nanay niya. Oh, yun ang kanyang Diba? Si Jesus Christ, pinaglihi ng banal na espiritu. Siya galing sa elepante. Correct. So, itong si Buddha ay, yan ay mga legends na dumating after his death. No? Oo nga. Pero ang totoo niyan, he is just a normal, ordinary person kagaya natin. At sa kanyang sarili, siya ay isang lamang tagapagturo kung ano ang daan para makaalis ka dun sa cycle ng reincarnation. No? Yun na nga lang, nung pagkamatay niya, doon siya ginos ng mga followers niya. Hindi kagaya si Jesus Christ. Si Jesus Christ talaga ay hindi siya yung nagtuturo lang ng daan, kundi siya mismo yung daan. Sabi doon sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Cliname niya talaga yun. Tsaka talaga nagpakilala siya bilang anak ng Diyos. At kinilala siya ng Diyos na nagsalita sa langit, di ba? Nung nabautisman siya. Kinumpirma. Ito ang sinisinta kong anak. Kinumpirma. So, merong involved na isang persona, na isang Diyos, na creator. At siyang nagtitiyak sa atin na talagang nasa Panginoon tayo. At in fact, sabi nga sa John 30, I and my Father are one. Talagang, naalala ko, merong nagtanong sa atin na isang kaibigan natin na Muslim last time, nung diniscuss natin si Muhammad, sabi niya, yung pagpapagaling ni Kristo, yung kanyang mga miracles, yan ay nagagawa din naman ng mga propeta sa Old Testament. Nagagawa rin naman So, talaga. tinanong ko naman siya, meron bang yung bang inyong propeta ay kaya bang sabihin ni Muhammad na I and Allah are one? Hindi naman nila sabi. Kasi iba ang dating. Pag klinin mo yun na I and the Father or I and Allah are one, magiging Diyos ka. So it is the claim na mismo si Christ mismo ang claim na sinabi niya, ako at ang may iisa. Kaya nga gusto siyang batuhin eh. Kaya nga gusto siyang batuhin. Kaya kung maghahanap tayo ng proof text, sinabi talaga ni mismo ng Panginoon. Ni Jesus Christ. Ang maganda pa dito, kapatid na Robert, ay yung si Buddha kasi noong namatay siya noong 460 BC. No? At the age of 80. At the age of 80, hindi ho siya nabuhay muli sa mga patay. Ayun ang kaibahan. Samantalang si Kristo ay talagang pinatunayan niya siya talaga yung anak ng Diyos at siya yung Diyos na nagkataon tao sa pamamagitan ng kanyang ayon dun sa kanilang kasaysayan, no? sa kwento nila. Itong nung pinanganak tong si Buddha pagkaluwal naglakad agad. That is legend. Legend. Mga legends. Tapos sinabi, pinasok sa temple after 5 days nung kanyang pagkapanganak, lumuhod sa kanya yung mga ribulto. Ayun nga. Ang napansin ko na naman kakaiba rito, kay Kristo lumuluhod anghel. Dito kay Buddha lumuluhod ribulto. Actually may mga kwento rin na Brother Robert na itong si Jesus Christ, ay si Buddha rin daw is born of a virgin. At siya daw ay yung may miracle kagaya ni Christ. Pero based sa mga scholars, studies sa mga scholars, later interpretation na lang yon ng mga scholars ni Buddha nung ma-encounter nila ang Christianity. Yon.
So kinopya ngayon nila kasi open sila sa mga legends Pwede sila magdagdag Pwede magdagdag. Oo, kaya nawawala yung historicity ng kanilang religion. Unlike si Jesus Christ, pagka binasa mo yung fourth gospel, this is historical. Tama. No, yung New Testament na pinaglalagyan ni Christ is a historical book, no? Hindi lang siya basta inspired word of God. It is a historical book. Ang maganda pa rito pagdating sa kaligtasan, kapatid na Robert, ibang-iba. Ibang-iba. Si Jesus Christ, lalo na sa kanyang turo sa kaligtasan. 'Di ba sabi nga ni Buddha life is only suffering, no? And selfhood as something eradicated. Alisin mo yung sarili mo. Walang ganun na turo si Kristo. In fact, ang turo niya, ang buhay natin ay regalo sa Diyos, lalo na pagka isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Ang sabi niya sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Oo. So, ang buhay hindi puro suffering. Hindi kagaya na turing Christ, there is always hope. May hope, may pag-asa. Tsaka mataas ang tingin ni Kristo sa nilikha niyang mga sangkatauhan at mga tao. Di ba? Kaya ibig sabihin, mas better yung turo ni Kristo, no? Dahil sa ito ay talagang galing sa Diyos at hindi ito isang filosofya lang kagaya na itinuturo ng mga Buddhist. Isa pa, yung tinatawag na desire. Desire daw ang cause ng kasalanan. So, alisin mo daw ang desire through meditation at hindi ka raw magkakaroon ng suffering. Well, in fact, the desire in the Bible, walang masama sa desire, kapatid na Robert. In fact, pagka binasa natin ang awit, no? Sabi rito, sa awit 24, naway ang nais ng iyong puso ay pagkaloob niya sa iyo. Tamo. At tuparin ang lahat ng panukala niya. The desire of your heart. Pwede ka magnasa. Pwede ka magnasa. Oo. Dito rin sa 21 of Diyos ang nagbibigay ng desires at kagustuhan ng ating puso. At saka walang masama rin to desire God. Correct. Diba? Masambahin mo And siya. desire to love your neighbor. Pero yung desire, pwede rin ma-misplace din kasi yan. Tama yun. Pag mali yung pinili mo. Pag mali ang pinili mong desire. Yung nakakapahamak yung desire ng pagiging self-centered. Oo. Kaso itong kay Buddha kasi lahat ng desire. Oo. Masama. Mahirap yun. Paano kung... generalize niya na Diyan nagkakaroon ng conflict. At saka marami pang pagkakaiba, no? Si Jesus Christ, yung pagpunta niya, alam niya na yung purpose upang tubusin ang tao sa kapigatian. At siya ang umako nito sa Isaiah 53. Exactly. Etong si Buddha, parang gusto lang niya, later lang. Tama. Hindi yung alam na hindi talaga siya tagapagligtas. Exactly. Kaya nga sa Buddhism din na itinuro ni Buddha, hindi ganon kabigat yung definition nila ng sin. O kasalanan, totoo yung pagkakasala. Kasi sa Bible po, ang definition, ang turo ni Christ, ang turo niya, ang definition ng kasalanan is rebellion against God . Oo. Di ba? Paglabag sa kautusan niya. Adversary. At pag nilabag mo ang kautusan ng Diyos, ito'y paglabag na rin sa karakter ng Diyos. Tama yung kanyang kabanalan, pagiging makamangyarihan at pagiging hari, that is rebellion against God when you sin. Kaya, sabi nga dito sa awit 51:4, laban sa iyo at sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Tama. Upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. So, meron tayong personal accountability sa Creator, no? Na holy, He is a holy God. He is giving us the chance to choose Him. Kaya lang ang problema nga po sa Buddhism, very light ang treatment definition nila sa sin. No? Kasi sa kanila ang sin is parang wala kang accountable kasi wala naman Diyos . Madidefine lang nila ang sin pagka meron nangyaring masama sa buhay mo. Mahirap yun. Kaya pala may mga taong, ano yung kasalanan? Hindi nila alam hanggang hindi ngayon. Nila ma-define yung pala nakarating din sa atin yung ganyang ano. Exactly. Kaya nga sa kanilang system of belief, Brother Robert, ay parang lumalabas since life is suffering, parang worthless ang mga tao. Parang, worthless. Bahala ka. Survival talaga ang mangyayari bahala nito. ka. Kung di ka marunong mag-isip, mag-concentrate ng mabuti, walang mangyayari sa iyo. At lalabas temporary existence. Kasi yung sabi nila, pag halimbawa, Brother Robert, ikaw nabuhay na raw 500 years. No? Isa ka halimbawa Kastila. At nung nabuhay ka, naging Pilipino ka. So, of course, hindi na ikaw yung katawan na yun. Hindi na ikaw yun. So ang buhay sa kanila temporary. Oo. Mawawala ka. Oo. Samantalang sa turo ni Kristo, merong worth, merong halaga ang buhay natin since man is created in the image of God. Correct. Kaya pinakita nga ni Jesus Christ, nung nabuhay siya rin yung nabuhay na mag-uli, hindi iba. Hindi naging kalapati, hindi lumipat sa ibang tao, hindi siya pumunta kay Pedro. Kaya ikaw kapatid na nakikinig,
Kung dumating man ang kamatayan o pagtulog sumandali, huwag kang matakot. Kasi ibabalik ng Panginoon ang pagiging ikaw. Exactly. Oo, kasi we are created in His image. Mm-mm. Oo, and that is the reason Hindi tayo mawawala. kung bakit siya namatay para sa ating kasalanan. Tama. At yan nga po ang dahilan para makita natin ang bigat ng kasalanan natin ng mga tao dito sa mundo. Oo. Tignan mo na lang yung picture ni Jesus Christ, yung paghihirap niya sa krus. Oo. Yun ang epekto ng kasalanan. Kaya nga That is the picture of sabi sin. nga sa dami ng problema, hindi problema ang kawalang pinag-aralan. Exactly. Hindi problema ang kawalan ng pera. Hindi problema ang kawalan ng itsura. Ang pinaka-problema ho ng tao, yung kasalanang pumasok sa buhay Sa natin. buhay niya. Oo. Na nagbigay sa atin ng kamatayan at kaguluhan. At yun ang sinolusyonan ng Diyos na gusto niyang total eradication of evil mawala. Totoo yan. Oo, kaya nga pinagkalooban niya tayo ng salvation. Yung kailangan mong ikaw ay maipanganak na muli. Mm-mm. At yung through the help of the sanctifying power of the Holy Spirit, Mm-mm. ito ang magiging panlaban natin, lakas natin. Ano? Correct. Kaya nga, napaka-importante ng katawan ng tao kasi sa sistema ng mga Buddhist, for them, ito daw katawan natin, hindi daw tayo ito. Ang katawan daw natin yung soul. Kaya ito para sa kanila baliwala. But in the teachings of Jesus Christ, since this body is created in the image of God, kaya nga, di ba, sabi din sa 1 Corinthians 6:19, yun daw ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Tama yun. So, kumbaga, ito yung tinubos ni Kristo. This is the temple of the Oo. Holy Spirit. So, may importansya. Yung buong sangkap. Sa buong katawan natin. Buong sangkap. Holistic, no? Ang Oo. ating pagsamba Totoo sa yan. Diyos. So, sa teachings ng salvation, sa teachings ng claim ni Kristo bilang tagapagligtas, ahead na ahead ang Panginoong Kristo. Totoo yun. He is far more better or uncomparable. Yun. Hindi pwedeng ipantay. Hindi pwedeng ikumpara. No match, no? No match. Matchless. Ito pa maganda, kapatid na Robert. Alam nyo ba na itong mismong Buddha ay meron siyang, ayon sa record ng kanya mga scholar, ay meron siyang prophecy tungkol kay Jesus Christ? Talaga. Napakaganda nito, kapatid na Robert. Merong isang Buddhist scripture sa Cambodia, kapatid na Robert, Sister Sheila. At itong Buddhist scriptures na ito ay mula sa province ng Wat Phra Sing sa Chiang Mai, province ng Cambodia. At ito po ay certified true copy ayon mismo kay Pra Sri Wisut Wiyong ng Bangkok. Mahirap bigkasin. At ito po ay binerify nung October 13, 1954. Ito pong statement na ito na mababasa natin sa Buddhist scriptures na ito ay conversation between Buddha mismo, si Gautama, at yung old Brahmin priest na nakasuot daw ng puti habang nagtatravel. Ang tanong sa kanyang ng priest, what shall we all to do to be saved? Ano bang ang dapat natin gawin para maligtas tayo, no, sa ganitong kalagayan natin? Sabi daw ni Buddha, the result of sin and karma are very great. Heavier than the sky, thicker than the earth. I have given up my high position and entered the priesthood. I consider that even though I am good, I have only a very small amount of merit at the end of the year. If I was given the same amount of merit for 100,000 years and live 10 times more lifetimes, I would not be saved from sin's result ever once. Kasi yung cycle ng suffering, part ng buhay daw eh. So kahit daw magpakapari pa siya, kahit daw gawin niya lahat ng mga merits ng kabutihan sa mundo, Hindi malulutas. hindi raw kasalanan, hindi raw maalis. Hindi maaalis. So sabi sa kanya ng Brahman priest, so what shall we do? Anong gagawin natin? Oo. Normal na tanong yun. Ito ngayon ang sabi ni Buddha, keep on making merit. Patuloy mo lang yung ginagawa niyo mabuti. And look for another holy one who will come and help the world and all of you in the future. Tama. Meron siyang itinuturo na banal na isa Na darating. Holy One, sabi niya. Tuloy mo lang ginagawa mo at maghanap ka, magantay ka ng isang Holy One, isang banal na darating at tutulungan niya ang sanlibutan at lahat kayo sa future. Sabi naman ng Brahman priest, what will be the characteristics of that Holy One? Paano namin malalaman kung sino yung Holy One na yan? Tinasabi mo. Tama. Sabi ni Buddha, the Holy One will keep the world in the future will be like this. In the palm of his hands and in the flat of his feet will be the design of a disc. Disc yung bilog. Bilog. Sa butas ng kanyang kamay at Pako. mga paa. Oo. And in his side will be a stab wound. And in his forehead will have many marks like scars. Tama. Yung sugat. Yung koronang tinik. Koronang tinik, ano? So this Holy One, sabi niya, will be the golden boat who will carry you through the cycle of rebirths all the way to the highest heaven. Do not look for salvation in the old way.
there is no salvation in it for sure. In the old Quit way. the old way. Oh, quit the old way. So, tama nga naman, sabi ni Jesus Christ, di ba? I am the way, the truth, and the life. At nung pinag-uusig ni Pablo yung mga Kristiyano, sabi ni Pablo, sila hinahanap ko yung daan. So, ibig sabihin, talagang, nung binasa ko to, sabi ko, nangilabot ako. Biruin mo, hindi nagkamali si Buddha dyan. Oo, sa kanya, hindi sa nagkamali siya vision na rito. yan. Talagang meron binabanggit Prophetic, siya, no? Na prophetic statement na darating na isang tagapagligtas na ang palatandaan ay may butas sa kanyang mga kamay. Kasi hindi natin alam ang kaisipan din ni Buddha kung yun lang nakagisnan niya. Kaya nagpapakilala pa rin ng Panginoon sa kanya na may hindi natin alam. tagapagligtas. Kasi alam mo, that time, about 560 BC, meron ng Israel nun panahon ng Israel yun Unfortunately, hindi nabanggit ang Asian country like China or may India, no? Nabanggit sa Bible. Meron. Oo, pero that time ay matagal nang wala itong si Buddha. Kaya I believe na ginagamit ng Panginoon itong propesya na ito para ituro ang mga tao sa isang tunay na tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Kaya nga po mga kaibigan at mga tagapakinig, dito natin nakita na si Jesus ay mas higit, sabi nga, incomparable, much less kay Buddha at sa kanyang philosophies, what more sa religion na Buddhism. Si Jesus Christ nag-o-offer ng mas dakilang paraan ng kaligtasan because He is the way, Totoo the yun. truth, and the life. Even si Buddha mismo, na founder ng Buddhism, itinuturo niya tayo sa ayon sa kanyang prophecy na mas makinig tayo dun sa Holy One na ito at Na binigay niya tagapagligtas. palatandaan. Ito'y walang iba kundi si Jesucristo. Tama yun. Kaya kung kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay isang Buddhist, ang pintuan po ng kaligtasan nakabukas sa inyo ngayong gabi. At handa po kayong tanggapin ng ating Panginoong Jesucristo. At kanyang inaalok sa inyo ang kanyang kaligtasan na walang bayad. Ito po, gagawin nyo lamang po is tanggapin nyo po ang kanyang offer ng kaligtasan at i-aminin at tanggapin nyo, aminin nyo inyong pagiging makasalanan. Hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili through the process of reincarnation. Tama yun. Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi reincarnation, kundi resurrection. Resurrection. Ang ibibigay niya sa At atin. saka new heavens and new earth. New heavens and new earth. At tanggapin lang natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ay siguradong tanggal sa inyo kahit yung mga nagpagpapagulo sa isip nyo ng mga Yes. filosofya. You don't need anyone. You need any merit from the world. What you need is Jesus Christ. Tama yun. Oo. Kaya po, yan ang ating magandang topic ngayon. At siguro tayo dadako na sa ating mga tanong. Brother Ronald, may tanong tayo dito, no? May nagsasabi daw na kumuha daw si Jesus Christ ng aral mula kay Buddha. Tulad daw ng The Prodigal Son. May katotohanan ba ito? Meron nga ako nabasa ganyan, kapatid na Robert, Sister Sheila, na sa website, talagang kinote niya lahat ng mga teachings. Kaya sabi niya si Buddha, siya din daw si Jesus Christ. At isa sa mga hinighlight niya doon is ditong account ng Prodigal Son na mababasa sa aklat ng Lucas 15:18 hanggang 24, na kung atin nga naman titignan ay may binabanggit doon na ito istorya nung isang yung magkapatid na yung bunso, nung kinuha niya na kagad yung parte niya ng kayamanan at sabi niya, bigay niyo na sa akin at ako'y aalis dito. Nilustay niya yun. Nilustay niya yung kanyang kayamanan. Pero dumating yung time, nung maubos na yung kanyang kayamanan, na-realize niya na hindi pala yun ang kailangan niya. Kailangan niyang bumalik sa kanyang ama. Alam mo ba si Buddha, Brother Robert, meron din siyang story ng Prodigal Son. Oo, kasi umalis siya, no? Pero nung binasa ko ito, doon sa version ni Buddha, wala kang mababasa kahit anumang form or any anyo na mali yung ginawa na pag-alis nung anak sa kanyang tahanan. Basta umalis lang siya, hindi lang siya nagpaalam sa tatay niya, pero parang wala lang. So, nung umalis itong anak na ito, kapatid na Robert, alam mo, nung nalaman ng tatay niya, hindi siya ang naghanap, pinahanap niya doon sa mga servants niya. So, nagpadala siya ng servant. Sa tagal ng panahon, hindi na nakilala din ng anak niya yung mga servant. Matagal na panahon. So, sabi niya, naku, baka trip ito, baka mayroong masamang gawin sa akin ito, nagpapanggap lang. So, hindi siya sumama. So, nung pangalawang pagkakataon, hirap na siya, wala na makain, sumama na siya. At nung pag-uwi niya doon sa bahay, ayon sa version ng Prodigal Son ni Buddha, pag-uwi niya doon sa bahay, hindi niya alam na bahay din niya yon. At actually, yung tatay niya, hindi rin nagpakilalang tatay niya yon. Okay? Nung mamamatay niya yung tatay niya, tsaka siya nagpakilala na siya yung ama. So, iba. Malaki ang pagkakaiba. Oo. Malaki ang Sa pagkakaiba. Prodigal Son, iniintay nung amang babalik yung anak. Tama. At ang totoo niyan, nung sa Prodigal Son, yung version ni Jesus Christ, di ba? Nung nagbalik na itong anak,
sumalubong hindi yung servants Ang sumalubong mismo yung Yung tatay. ama. Alam mo, maganda yung nabasa ko sa isang komentar, Brother Robert, kung bakit yung ama mismo ay tumakbo sa anak at niyakap niya yung kanyang anak. Kasi alam mo, ang nakikita lang natin yun Meron pa palang mas historical background yan. Kasi pala, pagka nag-blaspheme ka sa magulang mo, pwede kang batuhin ng mga villagers hanggang sa mamatay. So, ang tatay, kailangan niyang tumakbo at yakapin ng anak niya para hindi siya mabato Hindi siya mabato. ng mga tao. Maprotektahan talaga. Imagine, yung tatay na pinagrebeldehan ng anak, willing pa rin na ibigay ang kanyang buhay at mamatay, wag lang masaktan yung anak niya nagkasala. Kaya pala sinabi niya, ang kapatid mo ito'y patay na. Oo. At nakabalik. Yun. Di ba? Tama, oo. So, doon mo makikita na merong naganap na pagkakasala at pagkakamali. Meron. Kaya kailangan siyang buhayin muli, patawarin. Oo, tama. At sa concept ni Buddha, walang pagkakatapatawad ng Wala kasalanan. Oo. And there is no love of God, there is no transcendent God, there is no loving God. Kaya malaki ang pagkakaiba nila. Kaya dito makikita natin ang pagkakaiba, no? Walang repentance Oo, actually, sa version nga ni Buddha is you must work out your own salvation to become one owns God. Oo. Kasi Work wala ka out naman. your own Sarili mo yung Diyos mo salvation. Oo. In fact, yan nga po ang problema natin, kapatid Rob, Sister Sheila at mga tagapakinig. Kaya hindi nawawalang sufferings. Yung New Age movement, no, na laganap ngayon, na nagpapakilalang tayo yung mga Diyos, tayo na mismo yung Diyos, mag-meditate ka, meron ako narinig na ganyan sa isang seminar. Sabi niya, isipin mo, ikaw yung Diyos, I am God, I am God, I am God, you will feel Grabe, peaceful, no? Alam natin na yan ang pakanan ng Diablo, di ba? Yan ang kanyang itinanim kay Adan at Eva, no? Na ilayo sa tunay na Di ba? Diyos. Sabi Oo. niya, kainin niya, pag kinain niyo, hindi kayo mamamatay. Oo. Subukan mong Magiging Diyos pa kayo. humiwalay sa Diyos, mapapaganda pa buhay mo. Yan. Okay, so Pandaraya yun. yan ang ating masasagot doon sa tanong. Salamat, kapatid na Ronald. Brother Ronald, nabanggit mo kanina yung regarding sa meditation and yoga. Sang-ayon ba sa Biblia yung Zen meditation? Okay yan. Hindi natin maiwasan na hindi sagutin yung tanong na Oo. Zen meditation o yung Zen yoga. Zen kasi is like parang peaceful meditation ito, no? Alam niyo ba yung concept ng mga yoga na laganap ngayon sa mga universities, sa mga offices, sa mga seminars, di ba? No? Di ba? Pampatanggal stress yun Pampatanggal daw ng stress. Pinopromote yun sa office. Oo, na-experience mo na yan, alam ko. Pero alam nyo, ang tanong siguro nung ni Sister Sheila sa atin, compatible ba ito sa Bible. Christianity at sa Christianity, Bible? oo. Oo, ganito po yan. Basically, hindi ho masama mag-meditate. Kasi kung ating babasahin sa Awit 63 verse 6, ay sinasabi doon na ganito, no? Siguro maganda basahin natin Awit 63:6, kapatid ni Robert. Meron ka bang... Meron. Awit 63:6. 63:6. Sige, tingnan natin ha. Okay. Eto, ibasahin ko na lang sa English, kapatid ni Robert. Meron na. Sige, Tagalog. Tagalog 63:6. Kapag naaalala kita sa aking higaan, ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi. Yan. Sabi sa English, when I remember you in my bed and meditate on you Yun. in the watches, there is nothing wrong per se with meditation. Kaya lang, magkaiba ang meditation ng Buddhism or ng yoga kaysa sa Bible. Kung mapapansin po ninyo, ang yoga o yung concept ng yoga or meditation Yung ngayon na object, transcendental, yung object. Yun ang kaiba. Yung sa yoga, self-enlightenment. Yun. Self-enlightenment. Samantalang, tignan mo, pag lang nag-yoga ka, di ba, tinuturo sa iyo, i-empty mo yung mind mo, alisin mo lahat ng nasa isip mo. Kumbaga sa sibuyas, tanggalin mo yung mga balat ng sibuyas, panipis ng panipis hanggang sa mawala, maging empty. Doon daw masusumpungan yung enlightenment. Yan ang ginawa ni Buddha actually. Samantalang tignan mo, sa binasa nating verse sa Bible, yung meditation, hindi mo i-empty yung mind mo. May papasok ka. Papasok mo sa mind mo Yung kapayapaan. ng Panginoon. Tama. Yung kanyang salita, yung kanyang word, yun ang kumbaga magkakaroon ka ng spiritual awakening. Yung kanyang pangako. You are seeking for God's enlightenment, hindi self-enlightenment. Correct. Tama yun. That is the basic difference, no? Tama yun. Na tinuturo ngayon ng mga Buddhism na kung wala kang alam sa Bible isip mo, wala naman siguro Tama yun. masama dito dahil nakaka-relax naman. Pero that is dangerous kasi dyan pumapasok ang Diablo. Totoo yun. Pag nakita niyang empty ang mind mo. Sarili mo lang kasi. At saka ito yung binibigay na kapayapaan ng Diyos. May binigay din kapayapaan ng Diyos, kapatid. Exactly. Binigay dito sa aklat ng Pilipos 4. Sabi dito, sa chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yung prayer.
Oo, yung Pag panalangin. ikaw nanalangin, bibigyan ka ng Diyos ng eternal future eh. Yan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Oo, kasi ang focus kasi ng Zen meditation, yung ginagawa ngayon ng mga New Age, it is focusing on your inward for inspiration and direction. Di ba? In fact, kung alam mo yung law of attraction, no? Yung kay in The Secret, kay Rhonda Burns, tinuturo niya din to na ang universe, if you want to pursue the peace and attraction of the universe, Tama yan. i-empty mo yung mind mo and everything. Tapos yung buong puwersa ng kalawakan sasanib. Iyon. Magkakatulong-tulong yan to fulfill your wish. Pag may lakad ka, hindi ka uulanin. Ang tanong, hindi ka peperwishin ng siguro napanood kalikasan. mo yan. Oo. Ang tanong doon, nasaan ang Diyos doon? Wala. So naka-base sa force. Kung ng talagang isang ating- totoo na ganyang iisipin mo lang, magko-concentrate ka, ba't hindi nila isipin huwag sila mamatay? Ba't namamatay pa rin sila? Yun, hindi matanggal Kahit ng na isipin hindi nila. psychological yan. Diba? Oo. Kaya kailangan, if we would like to meditate, At marami rin brother na advance sa ganyan, talagang naturuan sila. Inisip yung mahal nila, mapapangasawa ko to, sasagutin ako, hindi pa rin eh. Bakit nabasted? Kaya nga tama sabi ng Joshua 1:8, no? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, Ngayon. kundi ay iyong pagbulay-bulayan, meditate, pagbulay-bulayan araw at gabi, Tama upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Yung Ayun. success ang makikita, hindi doon eh. Ang fulfillment hindi doon, no? Makikita mo raw ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban o kautusan ng Diyos. Tama yun. Oo. Tama yun. Okay. Isa pa sa awit 1 hanggang 2. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Yan. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So kapag ikaw ay hindi nakinig sa payo ng makasariling landas, yun ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan dahil wala ka atraso eh. Kung gusto mo ng total na kapayapaan, sumunod ka sa kautusan ng Diyos, huwag kang pumatay, hindi ikli ang lugar mo, ang mundo mo. So may kapayapaan. Very subtle kasi yung ganong paraan na hindi mo na pala kailangan ng Diyos kasi kaya mo na palang maging peaceful. Yun na nga. Kaya mo na palang maging focused ka at concentrated at masarap ang pakiramdam. You don't need God. At saka magiging Yan ang makasarili ka talaga. philosophy. Yes. Makasarili Nakasenter ka ka na. sa sarili mo. Hindi mo ititip yun. Pag na-discover ng tao, akin lang to. Oo. Yan ay nakikita ko, pakalanan ng Diablo yan. Pagiging makasarili yun. Pagiging makasarili. At gustong ipaisip sa ni Satanas na ikaw mismo ay, ikaw na mismo yung Diyos. Oo, ng Diyos. Oo. Yan ang danger talaga. Hindi mga ka kapatid. na pwedeng makihalubilo sa tao. Ayaw mo ng payo kasi kaya ko sarili ko eh. You can control. Oo. You can attract the law of attraction. Yun. Yun the Very universe. dangerous po. Okay, meron pa? Maraming salamat sa na-enlighten ako doon. Yeah, kasi word of God yan eh. Oo. Oo, kasi Totoo minsan yan. napapractice ko yung pag super stress ako. May katanungan pa ako, Brother Ronald. Good. Living witness. Testimony. Oo. Salamat. Nabanggit nyo kanina yung reincarnation, di ba? Ito yung isa sa mga pilosopya ni Buddha. Totoo ba na yung paniniwala na si Jesus daw ay isang reincarnation ni Buddha? Okay. That's a good point, no? Meron ako nabasa na isang tao o isang book na si Mellen Thomas Benedict ang author. Isa siyang sumikat siya ngayon, may mga CDs siya, may mga books siya ngayon na naka-experience daw siya ng near-death experience noong 1982. At nung siya daw ay iangat sa langit, nung namatay daw siya for 30 minutes, ay nakakita siya ng liwanag na isang figure ng tao. At yung liwanag na ito habang daw siya ay lumalapit, nakikita niya nag-iiba-ibang mukha. Minsan si Jesus, minsan si Buddha, minsan si Krishna, Hari Krishna, at kung iniiba-ibang Diyos. Sabi niya, kaya nung matapos niyang mabuhay daw uli, mula sa kanyang na-experience na ito, doon daw niya na-realize na ito palang si Buddha, si Jesus Christ, si Krishna, ay isa lang. Ba? Dahil doon sa kanyang experience na yon. Di ba nakadrug siya? Ganon din si Edgar Cayce, na isang kilalang spiritist, no? Na sa mga near-death experience niya, sabi niya, I believe that Jesus Christ is Buddha at si Jesus Christ daw ay reincarnation ni Buddha. Pero eto ngayon ang question na gusto nating liwanagin muna. Hindi ho totoo yan ang sagot natin. Alam niyo kung bakit? Unang-una, yung reincarnation is against the teachings of the Bible. Tama yan. Sa reincarnation kasi ilang beses kang mamamatay eh. Oo. Walang katapusan ng kamatayan doon. Walang katapusan. Samantalang sabi sa Hebrews 9:27, sa Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao
ang mamatay na minsan. Ayun, minsan. At pagkatapos nito, paghukom. Oo. So ang kamatayan isang beses lang. Hindi yung paulit-ulit. paulit-ulit. Oo. Tsaka dyan din pumapasok, kapatid na Robert, Sister Sheila, yung false teachings na immortality of the soul. Totoo yun. I-discuss din natin yan later on. Later no? on. Na Oo. hindi ho totoong turo ng Biblia na ang kaluluwa natin pag namatay ay Gumagala pa. dumadalaw sa mga kamag-anak. Wala pong ganon. Maganda No? tatalakayin Tatalakayin natin Saan ba yan. napupunta ang patay pag Yan, namamatay? i-discuss. Tama-tama, Oo. magno-November na. Tama yun, Brother I-discuss Ronald. natin yan. Oo, sigurado marami. Ulan din tayo ng tanong dyan. No. Pangalawa po, hindi ho totoo na si Jesus ay reincarnation. Unang-una, wala nga reincarnation. Walang reincarnation. Okay? At pangalawa po, ang reincarnation ho kasi ay against po yan sa teachings ni Jesus Christ na siya ang tagapagligtas natin laban sa kasamaan. Sabi sa Korinto, di ba, Oo. ay kanyang wawasakin ang kasamaan sa mundo at ang huling-huling kanyang aalisin ay kamatayan. Kamatayan. Tapos si Kristo biktima ng reincarnation. Tama. So parang, di ba? Magko-contradict yun. Saka sabi doon sa Revelation chapter 1, verse 17 and 18, di ba? Ako ang Pagkabuhay na mag-uli. Oo. Ako'y namatay at nabuhay at nabubuhay At magpakilanman. hawak ko ang susi Susi ng ng Hades. kamatayan. So ibig sabihin nasa siya ang magtatapos at Siya magwawakas sa kamatayan. Oo, siya Ang may-ari. reincarnation walang katapusang kamatayan. Tama yun. Tama yun. Paano mangyayari? Hindi nga masosolve yung problema ng reincarnation. Kaya nga minsan, Haka lang ho kasi yan. kaya nga minsan may tinanong ako ng isang Buddhist. Sabi ko, okay, kailan nagsimula ba yung reincarnation? Halimbawa, sino yung unang-unang tao na naka-experience ng... Hindi nila ma-explain. Hindi nila explain kasi Oo. unang-una, malas naman nung tao yun kung siya yung magsasuffer. Ano ba yung buhay niya noon? Siya nga'y una ang tao. Alam mo kung bakit? Kasi Wala pa naman siyang buhay ng kasi una. yung origin ng kanilang kaisipan ay haka. Tama yun. Kaya mahirap sagutin yung haka. Tsaka anti-humanitarian ang reincarnation. Totoo Alam mo kung yun. bakit, Brother Robert, sa India Mm-mm. ay napakatindi ng kahirapan? Mhm. Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi meron silang tinatawag doon na caste system. Pagka ikaw kabilang doon sa pinakamababang caste or caste system, ikaw yung pinakamahirap, ikaw yung masakitin, at yung pamilya nyo homeless, bawal kang tulungan. Grabe. Alam mo kung bakit? Kasi it is all against the principle of karma. Ba't mo tutulungan yung tao niya? Malay mo kaya Yung siya ginawa naghihirap niya. dahil sa parusa sa kanya yung nakaraan. Oo, walang pag-ibig. Oo, di ba? So, Oo. wala Walang Hindi chance, against kay walang Christ yun walang eh. pagkakataong muli. That is against the principle of the Bible na Totoo tinuturo ni Christ na ibigin mo ang iyong kapwa at tulungan mo yung mga naghihirap. Pakainin mo yung walang pagkain. Pakainin mo yung walang pagkain. Yung umaway siya, painumin mo pa. Yung walang damit, bigyan mo ng damit. Oo. Kaya dyan makikita natin na talagang if we are only open-minded at talagang bubuksan lang po natin ang ating isipan, mga kapatid at mga kaibigan, si Jesus lang talaga ang tanging daan natin. Tama yan. Nasa kanya po ang katotohanan. Siya po talaga yung embodiment of truth. He is the God who became man na hinahanap po tayo na naliligaw. At siya naman po ay handang salubungin tayo ng yakap. Di ba, Brother Robert? Tama yun. Kaya nga sabi wala kang dapat gawin. Hindi mo dapat paghirapan ang pagiging mabuti mo para makapunta ng langit. Ang tangi mo lang gagawin ay hanapin ang tanging tamang tao. Walang iba kundi si Jesus Christ ang tanging ticket natin para tayo makarating sa langit. Sige, Diba, tanong Brother mo. Ronald? Oo. Sige nga, ano, Yun Sister lang. Sheila? May tanong. May question pa ba dyan? Brother Ronald, na ano ko lang yung sinabi mo kanina na prophesied ni Buddha na meron pang isang darating na magsisave sa kanila. Hindi kaya nabuo nila yung teorya na si Jesus yung reincarnation ni Buddha is para ma-connect siya dun sa prophesy ni Buddha. Oo nga naman. Pero alam nyo, ang sabi kasi dun sa binasa natin na Holy Scriptures ng Buddhist ay ang pagkakasalita niya dun is another holy one eh. Another, iba. Sabi niya rito, keep on making merit and look for another Hindi holy siya. one. Oo. At humanap kayo o kaya maghintay kayo ng isa pang holy one. Tapos sinabi, I will come back again. Oo. Tsaka si Buddha hindi naman napako sa krus eh. Hindi. Paano siya magkakaroon ng butas sa kamay? Oo. No? Sa buong kasaysayan ng mga religious leaders, si Jesus Christ lang ang naka-experience ng crucifixion. Oo. Oo. Kaya hindi siya pwede. lumalabas kapatid na itong Buddhism na aral ay dapat i-reject. Yeah. We should reject it Yeah. because actually it's a confusion. Hindi tayo dadalhin sa kaligtasan dahil unang-una, mali po ang kanyang katuruan o mali ang kanyang paniniwala o pananaw sa kahalagahan ng buhay ng tao. Okay. Yeah, we are So, not created to suffer. wala na tayong oras Oo mga nga. kapatid. Siguro dumako na tayo sa ating pagbati, Brother Ronald, no? Unahan ko na.
Binabati po natin si Mr. and Mrs. Larry and Evelyn Gubat. At kayo po ay aming iniimbitahan na kung gusto nyo pong makatikim at ma-experience ang masarap na mga biscuits, kayo po ay pumunta sa Barangay Pontok, dito po sa May Kawayan, subdivision ng Mount Carmel. Diyan po yung Marquis Biscuits. Kayo po ay umorder dyan, masarap po at matitikman nyo. At ganoon din po sa Aquino family. Ang San Juan Batangas Church, alam ko nakikinig sila ngayon. Ang Villano family, si Brother Ricky. Ang Taray family, si Brother Alden. Brother Boying, Dayo family, Montalbo. Sinuhin family, Kalumay, Valenzuela Church. Si Brother Moises. At si Sweetheart Luisa nagpapabati. Brother Ronald. And belated happy birthday to you, kapatid. Ay, oo nga Ng Friday, no? Happy birthday ko Oo. lang. At ganun din si nakikinig ang Rada family ngayon. Si Brother Jonathan nakikinig sa Tansa, Cavite. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Okay, Brother Ronald? At ako'y pinasasalamatan ko po. Yung kahapon ay galing po ako dyan sa Heritage Center sa may Raffles Corporate Center, 28th floor, no? Every Friday night, 7:30, meron po tayong pagsamba dyan. 28th floor sa Raffles Corporate Center sa may Ortigas. Punta po kayo, Emerald Avenue, Garnet po. At dyan po every 7:30 meron po tayong pagbasamba dyan. Kung may mga questions kayo, gusto niyo pong makita at magtanong in person, you can come there and visit us. At kahapon ay inauguration namin dyan, kapatid na Robert. Ayun. At yun nga, at medyo may extension ng celebration. Binigyan ako ng cake ni Sister Lourdes Ramos. At makikita niya sa picture at yan ay pagsasalo-saluhan natin. Maraming salamat sa mga bumati. Lalo na yung mga bumati sa akin na taga-Facebook classmate natin. Ayun. Thank you so much sa inyong mga pagbati sa aking karawan. At nawa ay panalangin nyo rin yung aming programa makahanap pa ng maraming sponsor. Dahil lalong maluwalhati ang Panginoon. Oo, nasusubok na po ng konti ang ating fund. Kaya po, si Brother Moises, binabati rin natin, Aberhedo, nakikinig siya ngayon. Oo, Brother Moses. Nagbabiyahe daw sila. Kung sino man kasama niya, ay magandang gabi sa inyo. Nagbabiyahe. Aba, ingat kayo sa inyong, sa inyong biyahe. Ganyan niya kamahal ang Back to the Scriptures. Talagang naka-open ang kanyang radio kahit sa kanyang sasakyan. Oo. At meron tayong gusto kong batiin na ito'y isang kaibigan natin. Isa siyang Muslim. Si Mr. Fahad Abdullah Ulama. Magandang gabi sa'yo kung nakikinig ka. At yung mga kapatid natin dyan sa Saudi Arabia. Marami. Kasi maganda yung mga questions niya sa atin last time, no? Nung nag-discuss tayo about Muhammad. Meron siyang concern talaga. Sabi niya, yun nga, kung si Muhammad, si Jesus Christ ay dahil sa gumawa siya ng maraming wala, Diyos na siya, bakit daw yung mga propeta sa Old Testament, kagaya ni Elias, bumuhay din ng patay. Pero hindi niya claim na siya ay Diyos. Oo, tsaka hindi siya nag-claim, sabi ko nga sa kanya, si Jesus Christ, among all the prophets, hindi siya ordinary prophets kasi siya lamang ang nagsabi na I am the resurrection. And life. Tapos sa John chapter 10 verse 28, I give them eternal life. Meron bang propeta lang? Sabi ko nga sa kanya, si Propeta Muhammad ba, may turo ba siya? Ako'y bibigyan ko kayo ng buhay na wala. At pinatunayan pa siya ng Diyos Ama, si Kristo lang sa lahat ng propeta, na anak ko to. Ko lang ang ginamit ko. Oo. I am the resurrection. Ibig sabihin, hindi lang siya kagaya ng propeta na binigyan lang ng karapatang bumuhay, kundi I am the resurrection. Ako nagbibigay. Ako mismo ang magbubuhay. Tama. Diba? Sabi nga sa 1 John 5:11-12, di ba? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, naka-address sa anak na nagbibigay ng buhay yung anak mismo. Oo. Ayun, so meron tayong isa pang listener, no? Si Sister Princess. Siguro Sister Princess. Binabati natin si Sister Princess, ha. Mag-post ka lang ng questions mo lahat at sa tulong ng Panginoon ay bibigyan ng kasagutan ni Brother Ronald diyan. Oo. At sa susunod ay meron tayong itutuloy pa rin natin yung ating hindi na si Buddha, no? Ang ating topic. Ano bang next topic natin? I-announce na lang natin. Kasi may kino-consider ako, sabi ng meron nire-request kasi iba, kailangan natin i-consider. Ayan. So I hope na nakinabang po kayo sa ating pong ginawang pagtalakay ngayon. At binabati ko pala, Brother Robert, itong ating listener. Nakikinig sila ngayon. Ito'y 2 years pa lang na Adventist, taga Bangag, Apari, Cagayan. Na ito'y si Brother Alfredo Tabanyag Sr. At si Brother Ernesto Opina. At si Brother Ludencio
or Oding Falculan, na asawa ni Sister Jem Falculan, na taga Imelda Church dyan lang sa Caloocan. Sila yung nakikinig palagi sa atin. Sila po yung nagpo-propagate ng ating mga, nagda-download sila. At ito ay pinapabigay sa mga probinsya. Tama po yung inyong ginagawa. At Praise pagpatuloy God. niyo po yan. Oo, salamat sa inyong pakikinig. Okay, ito pong muli ang Back to the Scriptures. Kami po ay nagpapaalam. Pansamantala at muli po nawa kami samahan nyo sa susunod pong linggo sa ganito rin pong oras, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa impilan lamang ng DWBL 1242 AM radio station. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos Ama, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa pag-asang nakalaan sa bawat isa sa amin, sa aming pagsampalataya sa inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Na ang lahat po ng mga kahirapang ito, itong mga terrible sufferings ay maglalaho at mawawala. Ganon din po ang aming katawang may kamatayan ay bibihisan ng panibagong hindi na namamatay. Purihin ka po Ama. Nawa ang pagpapala ay sumaaming lahat, ganoon din po sa aming mga tagapakinig, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Come and make me whole. Breathe on me. Breathe on me. Power of God, come in and change me. Change me. You are all I need. Holy Spirit, Holy Spirit, breathe on me. I'm ready to surrender, to give you all my life, no matter what the cost or sacrifice. Reveal to me your calling, cleanse me from my